Ay, magandang umaga po. Ang kasunod nating isisiwalat ngayon ni Dr. Toto. Kasi sa mga katoto ko, ito po yung, um, sa totoo lang, ayaw ko to si Joel Chua kasi marami itong ginawang masama. Pero sa ngayon, yung paggawa niya ng pag-direct examination sa ka-engineer Henry Alcantara, na dating district engineer ng District 1 or Engineering District ng Bulacan First, na ito pa'y umamin na nagkasino pa siya, nagpatalo pa daw siya tag 100 million. Kasama niya sa casino ito si Engineer Bryce Ryan Hernandez na assistant DE niya na pumalit sa kanya nung umalis si Engineer Henry Alcantara. Pareho sila na naglalaro sa casino. May mga pangalan doon sila iba pa pinaginamit. So, nevertheless, ang pag-amin niya ng casino ay nagkasala siya, pwede siyang parusahan by admitting that he committed the administrative like prohibition for all government employees to play in casinos. Another thing, inamin niya na pumirma siya, ang pinakamatindi doon, inamin niya na pinabayaran niya. Hindi man lang niya in-inspection, pinabayaran niya yung guni-guni o ghost project na hindi man lang nangyari, hindi nagawa. Ni isang pako, hindi nagawa. Ito po yung project na Wawa Builders. Project ng Wawa Builders ay doon sa Hagonoy, Bulacan. Tubig lang makita mo. At yung project naman ng Wawa Builders, yung SIMS, SYSMS, ay yung project niya sa Baliwag City, sa Bulacan, na nakalagay yung pinamuntahan ni Bongbong Marcos. Then ang lugar ay wala ring nakitang mga flood control project. At pinuntahan din ni Bongbong Marcos yung ilog na kung saan ang project contractor ay St. Timothy na pag-aari ni Sara Diskaya. At inaprubahan yun lahat. Hindi man lang inaprubahan niya para bayaran ni engineer Terry Redon. At higit sa lahat, hindi niya in-inspection kung talagang totoo na kung totoo nga na natapos o hindi. Ibig sabihin, sumatotal ay pinabayaran niya mga more than 300 million sa yung tatlo lang yan, ng tatlong project lang. Pinabayaran niya almost 300 million para lamang sa sa mga project. Tapos, ang kinakatwiran niya, hindi po pwede matanggap sa depensa, kaya makukulong to sa plunder. Ang kanyang katwiran ay marami daw siyang trabaho, umaasa na lamang siya sa project engineers niya na andun sa field at saka quality control engineers niya. In other words, gusto niya ring ikulong yung kawawang project engineers at saka yung baguhang civil engineer na pumasok bilang job order biro mo job order mga engineers ng DPWH. So ito pakinggan natin si Joel Chua. Marami pa akong isisiwalat laban kay Joel Chua, pero dito pinupuri ko si Joel Chua sa kanyang mga pananong. Magaling siya magtanong. Although hindi ko siya narinig na nagiging aktual na abogado sa korte. Pero dito, I must give the guy the credit. The credit is due to him at excellent yung pagtanong niya kay Engineer Henry Alcantara. Mr. Alcantara, are you an engineer by profession? Yes, Your Honor. Thank you. Taga saan po kayo, Mr. Alcantara? I'm from Bulacan po. Bukawi. Saan po Your sa Honor, Bulacan? Mr. Chair. Saan po sa Bulacan? I'm from Bukawi, Bulacan po. Bukawi po. Pwede ko po bang malaman kung kailan at kung saan po kayo nagtapos ng inyong engineering course? Graduated from University of Santo Tomas po. UST. Yes po, Your Honor. So kayo po, kailan po kayo nagsimulang magtrabaho sa DPWH? 1994 po, Your Honor. 1994. Ano pong unang posisyon na hinawakan po ninyo? I was nagsimula po ako job order. Ang item ko po ay laborer 1, naging laborer 2, naging engineer 1.
every 6 months po because I was a casual employee at that time. So at present po, ano po ang inyong position ngayon? Before po ako ma-relieve, I was appointed as OIC, Assistant Regional Director sa Region 4A po. AR ARD, Assistant Regional Director po. sa Region 4A po. 4A. Pero bago po ito, ano po yung naging position po ninyo? I was a former District Engineer of Bulacan First, DEO. First District. Yes po, Your Honor. So sako po ninyo yung Baliwag at saka yung Kalumpit. Yes, Your Tama po Honor. ba? Ah. So bago bilang district engineer, ano po yung inyong scope of work? Ang scope of work po ay to manage and to implement the projects po. Manage po. More on management, sir. So kasama po ba dito yung pagpaplano? Yes, sir. But there's sections involved in the planning po. Okay. So hanggang sa pag-release po ng pondo, tama po ba? Up to the payment. Yes, Your Honor. Up to the payment. Yes, Your Honor. Okay, thank you po. So nasa kapangyarihan po ninyo yung pagpaplano, pagbabudget, tsaka pagbabayad. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay, thank you po. So, Mr. Chair, pwede ko po bang ipakita dito yung, ito po, yung Department Order number 42, kung saan nakalagay po dito yung trabaho po ng District Engineer. Ayan po, nakalagay po dito na the District Engineer of the following District Engineering Office are authorized to approve plans, POW, and ano ba yung POW? Program of Works, Your Honor. Program of Works, and ABC. Ano po yung ABC? Approved budget for the contract. Ano po? Approved budget for the contract. Approved body, Budget. approved budget of the contract, as well as procure and implement project costing 100 million pesos. Now, ito pong 100 million pesos, di po ba tinaas na po ito? Yes, Your Honor. It's So magkakano na po ang threshold na hawak po ninyo? 150 million po. Yes, sir. So 150. So meaning to say, lahat ng project na worth 150 million pababa, kayo po ang nagre-release ng pondo. Tama po ba yun? Hindi po kami ang nag-release, Your Honor. I mean, nagbabayad po sa project kami Kayo po. po yung nagbabayad. Tama Yes, po. Your Honor. Alright. Sige, tama po. Okay. So, siyempre po, habang ito pong project ay ginagawa, kasama po sa trabaho ninyo, ang inspeksyonin yung nasabing proyekto. Tama po ba? Your Honor, somehow, nag-inspect po ako ng project. Somehow. Ganito po, if I may allow to explain, Yes, please. Your Honor. Pakipaliwanag po sa amin. Meron po kasing project in charge. Meron po tayong project engineer in charge of the implementation of the project. Meron po tayong section implementing the projects. They are the sections implementing all the projects, Your Honor. Pero lahat ng project dapat tinitingnan mo rin kahit papaano. Tama Yes, po ba? Your Honor. Okay, thank you. So, sa dulo, siyempre, bago tayo magbitaw ng bayad or payment, siyempre, meron po dyan tinatawag na final inspection. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay. So, ginagawa mo rin po ba itong final inspection bago ka magbayad? There is a team that's assigned to be the inspectorate team. They are the one who will inspect the project po, composed of the different section chiefs, and as head of the inspectorate team is the assistant district engineer, Your Honor. Okay. Engineer, may pakikita po ko sa inyo, Department Order number 99. Ito po, dito po nakalagay po dito, the certificate of completion shall be issued by the District of Engineer in the case of project implemented by the district office. So, sino po nag-i-issue ng certificate of completion? Kayo po? Yes, Your Honor. Okay. So, bakit po kayo mag-i-issue ng certificate of completion kung hindi po ninyo in-inspection ito?
na Your ito Honor, pong project na to ay tapos na. Your Honor, it is the attachment of the certificate of completion is based on the certificate of final inspection conducted by the team. So ang ibig po ninyo sabihin, nagbe-base lang kayo ng pag-i-issue ng certificate of completion base sa attachment at hindi po base sa inspection na ginawa po ninyo. Yes, Your Honor, because I presume So lahat po ganun na ginawa ninyo? Kahit na isa, wala po kayong tinignan? meron naman, Your Honor. Meron naman. Yes, Your Honor. So is it safe to say na siyempre, dahil tinitignan ninyo yan, pag nakita ninyong kumpleto, i-release niyo yung certificate of completion. Pag may nakita naman po kayong defect, hindi muna ninyo i-release yung certificate of completion at patatawag ninyo yung contractor para remedyohan to at ayusin. Tama po ba? Your Honor, the process po I just want to explain po, Your Honor. Meron po kaming team na nagva-validate doon po sa mga defects po na bago po inspeksyonin ng final inspection team, sila muna po ang magbabalidate po ng mga defects if ever meron po. So hindi po ninyo tinitignan lahat. Hindi, Your Honor, hindi po. Because, So basta issue lang kayo, naniniwala kayo dun sa papel na binigay sa inyo na kompleto, kaya mag-i-issue na lang kayo. yes, Your Honor, there is a presumed regularity of the documents presented to me, Your Honor. Sige, pagbibigyan po kita dyan. Mr. Chair, alam po ninyo yung sinasabi po kasi ni Engineer Alcantara ay hindi po masasabi natin na hindi po ito maliit na bagay. Kasi po, napakabigat po ng kanyang responsibilidad. Once he certifies, mag-release na po ng payment, yung pera. So yun po yung nagiging basis, yung certificate po niya, yun po yung nagiging basis ng releasing po ng payment. Kaya alam po ninyo, no less than the good president went to Bulacan personally to visit the project. At ang ating pong Pangulo mismo ang nagsabi na substandard daw po itong proyekto. May pahabak, Conrado ulit. Ito po yung release po ng inquirer at Gandang sinasabi maga, po Sara Macari. perfect example of abuse. Ito po ba under po ng engineering district ninyo? Yes, Your Honor. Now, so nare-recognize po ninyo itong proyektong to na binabanggit ng ating Pangulo. Hindi ko po masyadong matandaan, Your Honor. Hindi mo na masyadong matandaan. Okay. May papakita po ako sa inyong kontrata, Mr. Chair. Mr. Chair, next slide please. Meron po ditong kontrata, contract agreement between DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Next slide, please. Next slide. Before proceeding to the next slide, I think we have to make a record. Ayan na po. Ito po. Pakinggan po muna natin itong video ng ating presidente. Wala, talaga 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. If all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan. At saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang nakakapinsala pa sa mga
local residents. So yes, it's no, I'm not disappointed. I'm angry. Ano pong comment po ninyo dyan, Engineer? Yes, tama naman po ang Pangulo. It's really disappointing. At ako rin po mismo, bilang district engineer, I was really surprised by the findings of the President because if I may explain to you, Kapatid po kayo, nagalit din. yes sir, Paano pong galit? Galit na galit din kayo. yes sir, Galit. there was Papalusot ka pa. instances after the, I think that is August 7, 5 p.m. Taba-taba, oo. Tinatawag ko po yung Pasensya mga dating kasamahan ko. And I asked Dami-dami mo kinakain. the district engineer at the time, who is my former assistant district Tutulak engineer, din sa district engineer and yung kasalanan. the section chief implementing the project. Sabi ko, why it happens? Because all your signatures is attached on the documents. So hindi po kayo yung nag-implement nun? Hindi po kayo yung district engineer at that time? Actually, sir, kalahatian lang po ang inabutan ko ng final payment. Hindi po ako nag-final payment po. Okay, sige. May pakikita po ko sa inyo, isa pong yung contract agreement po. Ito po. Between the DPWH and Sims Construction Trading worth, kano ba ito? 55 million. 55,730,000. At yung po sa baba, mayroon po nakapirma dito in the name of Henry Alcantara. Sino po itong Henry Alcantara na nakapirma po dito? Opo, Your Honor. Okay. Pirma po ba ninyo ito? Would you confirm that this is your signature? I think yes, Your Honor. Okay. So, nung time na, ito yung pinakita po natin kanina, ito po ba yung project na, yung kung saan galit na galit si Presidente, at kayo rin mismo galit na galit, sabi ninyo. Yes, Your Honor. Okay. So, ito po yung kontrata nun. Tama po ba? Yes, Your Honor. Alright. Thank you. Sabi po ninyo, hindi po ninyo galit na galit kayo. In fact, hindi nyo kalahati lang sa inyo. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay. At pwede pong next slide yung bayad. Ito po. May pakikita po ko sa inyo. Ito pong ito po yung Sims Construction Trading. So, ito po yung OR kung saan nabayaran yung Sims Trading in the amount of magkano to? Initially, 50 labo. Ha? Initially, 43 million at yung pangalawa pong OR bilang second and final billing, yun po yung balanse. So, ibig sabihin, nabayaran po sila. Tama po ba? Yes, Your Honor. I think. So, paano po nangyari yung ba't nabayaran po? Eh, wala naman pong kahit na isa. Ghost nga po eh. Just want to explain, sir, that there was a certification signed by the project engineer and the implementing section chief. Teka, sino po? Sino po? Certification. There is a documents that's the basis of the accomplishment in the public works, and that is statement of work accomplished, signed by the project engineer and the implementing section po. Pero hindi po ba dapat tinitingnan nyo muna? Your Honor, as I told you, napakarami pong papel na dumadaan po sa akin everyday at napakarami pong ginagawa. Sabi ko nga po sa inyo, ako naman po yung nag-i-inspeksyon. Natapat po siguro itong mga project. We have, I think, 500 plus projects this 2025. The previous year is around 480 projects. Sige po. All in all, not only plant controls but roads and buildings po, Your Honor. Sige po. Meron pa po isang proyekto na ipakikita po sa inyo. Next slide. Next slide, please. Ito po yung Bulusan Kalumpit.
daang metro, hindi ginawa. Hindi linagay tapos nasira. Basta't wala na talagang linagay. Pero pag titignan nyo yung report namin, ay dapat dapat completed na ito. Nakalagay ito na inspeksyon na, completed na, walang problema. Tapos hindi lamang sa hindi yung mga wala, ito naging kasama na parang ghost project na itong mga hindi lang ito may butas ano. Ikaw mo meron pa. Butas-butas pala itong type na ito. Dapat buo ito dahil sa report namin completed ito. Bukod pa doon, may question sa kalidad ng ating flood protection dahil yung bakal na nandun sa loob parang hindi na nakapaon sa lupa. Kaya dumadaan yung tubig sa ilalim naman. Dumadaan, pumapasok ang tubig. Tignan naman ninyo. Kailan last time na umulan dito na malakas? Yung bagyo. Yung last time yung bagyo. Yung mga habagat po. Yung habagat. Hanggang ngayon. Nakita naman ninyo pagpasok namin dito. Tayong lahat. Puro parang swamp na ito. Hindi na puro tubig lang ang makita mo. Kaya dapat. Yan po. Familiar po ba kayo dun sa project na yan? I think it's in Kalumpit, Your Honor. Kalumpit. Tama po kayo. It is worth 96.4 million river protection structure in Bulusan, Kalumpit, Bulacan. So, ito po yung contract agreement po. May pakikita po ko sa inyong contract agreement. Ayan po, yung contract agreement between the DPWH, duly represented by Henry Alcantara and St. Timothy Construction Corporation. Doon po sa next page, may pangalan na naman po muli na Henry Alcantara at sa ibabaw po nun may pirma. Do you confirm that this is your signature? Yes, Your Honor. Okay, thank you. Next. Tanong ko po, ito po ba yung nabayaran? Yes, Your Honor. I think nabayaran po. It's my, Saan napunta yung pera? it was paid to the contractor, yes, Your Honor. Meron pa po ko isang pakikita sa inyo. So, another project. Ito pa po. Meron doon sa kabilang dulo, hindi masyado mapuntahan kundi tayo magbangka. Nandyan sa kabilang dulo, butas na naman, hindi pero nagkaroon yan, nasira o never nagkaroon. Hindi talaga, hindi ginawa. Ito na naman, the same thing. Pag titignan mo yung report sa atin, completed lahat. Meron na yan. Tapos, ito na naman yung quality. Madaling makita. Hawakan mo yung semento dito. Unang-una yung semento, ganyan lang kakapal. Dapat 18 centimeters. 18 cm, mga 18 inches. Parang kalsada. Dapat ganyan kakapal. Ganyan lang nandyan. Pag subukan nyo mamaya, hawakan na nyo sa kamay, kayang durugin. Malabnaw yung semento na ginamit. Nagtipid sa semento, nagtipid sa... Tapos, meron dapat desiltation. Dapat doon na naman sa kontrata, desiltation, dredging, completed. Tignan naman ninyo, paano magiging completed yan? Tignan ninyo. May isla sa gitna. Tinutubuan na ng damo na napaka... Masukal na yan yun. Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagdedredge. Although sa report namin, nagdedredge sila. Ayan na naman. Para hahanapin natin yung sinong responsible dito. Gobyerno, sa private. At kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. Managot sila, huwag sila managot sa akin. Managot sila dito sa mga tao dito. Na yung mga kahirapan na dinala nila sa mga buhay nila. Okay, sige. Thank you. Yes, sir. Yan, sabi po ng Presidente, ito na naman, same thing. Ano po masasabi po ninyo dito sa proyektong to? Ito po ba under na naman po ng inyong jurisdiction? Yes, Your Honor.
Okay. So ano po masasabi po ninyo dito? I do believe, Your Honor, there is a person in charge of everything when it comes to quality. There is a section checking about the quality of materials to be used on site, Your Honor. So dito po, galit din po kayo. Yes, Your Honor. Galit na galit din po kayo. Yes, Your Honor. Tita, galit na galit pa po kayo niyan, ha? O, may pakikita po ako sa inyo na Hello? kontrata. Nemi, Same thing. aalis Ito kasi po ako yung sa kontrata, bahay this ko. time Nemi, under punta ba sa maaga pa? ano ba to? Wawaw Builders. Sige pa. At doon po sa kanan po, Sige. meron pong signature Sige. sa taas po ng pangalang Henry Alcantara. Do you Sige. confirm that Tawagan this is mo your na sila, signature? Yes, Your Honor. Sige, alis ako, mabilisan nila. So ito po ba ay nabayaran na rin po ba to? Kasi gagawa ako ng deposyon, I talin think, na sa court. Your Honor, nabayaran po. Sa tingin At po ninyo tapos, nabayaran na? Yes, sir. usap din sa akin kapon So, at mag-group. kayo rin na nag-issue ng certificate of completion. Natulungan na rin din natin. Yung Santo Niño, Kasi di naman po dalawa mababayaran pala kung sila, hindi no? naman po kayo mag-i-issue. Dalawang grupo sila. Hindi ko na po Yung isang grupo nakiusap sa Marikal, akin. Your Honor. Eh di po ba kanina pinakita na natin na ang may Tuloy pala pinag-usapan. na may authority na mag-issue ng Sana, Sir certificate eh yung Bakit district gusto engineer, ko di malaman? pa kayo yun. Iba-iba bang Yes, Your Honor. yan? O, so di kayo nga po ang nag-issue ng certificate of Sa completion. kanila, ang titulo Your Honor, Sir if I may, Will. Sa inyo actually po, nandito. Ah, okay sige na po, sige po, sige po. Actually po, ang payment po ng So anyway, office Anyway, to the contractor is ah, to anyway, hold ang tono lang naman ng Bank ating to bank motion na po kasi yun. sa kanila Ang dumadating po sa akin, Hindi, pero magkakail tayo sino ng pong motion for pumirma ng certificate of completion? clarification Opo, Your Honor. kasama ba kayo sa Yun lang po. motion o hindi kasi Yun lang po. titulo nyo. That's all, Mr. Chairman. So ganun lang, pakitawagan mo na lang sila ha. Mr. Chair, Chairman, Sabihin po, sa nila. Okay. objection. Dapat skyway na lang sila, baba sila ng Yes, Araneta. please. And then, Chairman Momo. Mr. Chair, in line with the questioning of sige, the sige. Honorable Chua, Okay. kung tanungin si Engineer D. Alcantara. D, nakita mo yung mga projects na dinescribe ni pinakpresenta ni Congressman Joel Chua. Yes, Your Honor. Do you believe you are responsible for that? Actually po, ang negligence on my part, namin po may kakulangan ako dahil I did not personally go to. Do you believe you are responsible for that? The Ghost Project na sinabi ng Presidente, yung mga kakulangan sa mga materyales, sa kakulangan ng mga delivery ng supply ng materials, do you believe you are responsible for that? Yes, Your Honor. Thank you. Mr. Chair. Mr. Chairman, before DS Ortega, si Chairman Momo. Please, thank you, Mr. Chairman. This is in line with the questioning of the NICO Chairman, Joel Chua. B.A. Henry, project number 250252, construction of reinforced concrete river wall at Purok 4, Barangay Pil, Baliwag, Bulacan, in the amount of 55,730,911.6 is a ghost project. I think, yes, Your Honor. In the documents that was reviewed by my personnel, in the statement of work accomplished, you together with Assistant District Engineer Bryce signed the statement of work accomplished. Si Congressman Momo ng ano yan ah. Surigao. Surigao del Sur. I think I signed it. I think. Romeo Yes, Your Momo. Honor, Your Honor. Yung kanina And, si Congressman ano. I have been a district Jeep engineer Cohon. for many years also. Before I Ng signed Zambales. anything that is presented to me, especially if it's the final payment, I will always check whether or not Tama ka dyan eh. totoo Ikaw na. ang mga Gago. binigay sa akin para Anong klaseng district engineer? Ito ba hindi Buti mo pa si ginawa BBM. as district engineer? Actually, ginawa ko po yan, Your Honor. Ang katotohanan po niyan, every Monday po, meron kaming staff meeting. Ano gagawin sa All the section meeting? chiefs, nagpe-present po sa akin ng mga accomplishment through photos, Your Honor. O photos? Nang chinek mo ito, hindi mo pinuntahan doon sa mismo sa site ang mga project mo? That particular project, no po, Your Honor. Bakit?
I rely on the signatures of my personnel, Your Honor. Who approves the final Pwede ka payment? naman mag-zoom kung gusto mo. It was first signed at me, Your Honor. Ako po ang final. Mayroon pong signatory ang signature ang implementing section and the accountant. Then ako po yung pinakahuli. Anong attachment ng LDAP? If you resign the LDAP, anong mga requirements bago ninyo matirmahan ng LDAP? I think yung voucher po, Your Honor. Yes. Voucher ang kailangan. Yes, Your Honor. So approve ba ang voucher nito o wala? Hindi ko po ma-recall because I'm not the one who paid the final I payment. have Your in Honor. my hands na ang voucher nito hindi pirmado. Hindi ko rin po Bakit? masigurado. Bakit niyo pinirmahan ng LDAP na walang supporting document? Your Honor, ang LDAP po ay dumadating sa office ko na purely LDAP lang po yung nasa table ko, Your Honor. So, nagre-rely ka lang sa project engineer mo, construction engineer mo, project engineer mo, project in charge mo. And also Lahat to my, susubo sa iyo, pipirmahan mo. accountant, Your Honor. Lahat ng ibibigay sa iyo, pipirmahan mo. Yes, Your Honor. Ganun ba yun? Ganun ba ang district engineer ngayon? Because I trust them, Your Honor. 55 May million kunwari, pesos, trust- i-trust mo lang sa mga Gusto tao. mo makalusot, kakatayin ka na dapat. Ganun ba yun? Maybe yung po yun ang negligence on my part at yun po ang kakulangan ko, Your Honor. Mr. Chairman, I would like to request that in the next meeting, the following personnel be invited. The Assistant District Engineer Mendoza JP, John Michael Ramos, Galang Ernesto, Hernandez Jaime, Santos Norberto, Simbolan Pluralen, Mendoza Juanito, and all members of the District Inspectorate team, so that they will also testify on what's happening in the district. Bakit pinirmahan nila yon? Imposible ang District Inspectorate team pipirma na hindi nila nakita yung proyekto na yun. Kailangan natin dalhin sila. Unless man nag-order sila lang pirmahan yan. So yun ang ating tumbukin. Kung sino yung nag-order sa kanilang pipirmahan yung mga butchers na yan. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, wait, with the kind indulgence of Chairman Momo, wait lang po. The committee is ordered to furnish invitations to the person's name for the next committee meeting. But before going to Congressman Abante, we would like to go to DS Ortega. Thank you, Mr. Chair. Sabi si, Short interjection lang po sa kay Chairman Joel kasi para mabuo natin yung origin story. Sir, it was stated on record that you rose from the ranks. Nag-umpisa po kayo job order hanggang sa current position mo ngayon. Tama po ba, sir? Yes, Your Honor. Ganun naman talaga dati. Ganun ang saan kayo nag-umpisang maging DE, sir? Saan lugar? Diyan lang po sa Bulacan, Your Honor. Sa Bulacan. But before that, you were in Nueva Ecija. Tama po ba, sir? I was Assistant District Engineer in Nueva Ecija, I think. Anong taon po kayo nasa Bulacan, sir? If you can still recall. 2019, Your Honor. 2019 up to bago po kayo nalipat ng bagong assignment. Tama po ba, sir? Yes, Your Honor. So, 2019 up to 2025. Early Yes, Your Honor. Ito po ba yung, do you recognize the special order, sir? Ito po ba yung special Tanong mo order? to si Paulo Ortega na tinira ni King Lacson na may mga flood control sa bawang. Klase, kaya ba tanong ka ng tanong? Huwag ka magtanong kasi tinitira ka. COMSEC is directed to flash the special order. Si yung mataba na Joel, Paulo Ortega yan. Ayan. Tama po ba to, sir?
yung special order na naka-project sa screen. Yes, Your Honor po. So you started in Bulacan during the previous administration po. Under DPWH pa dati si Secretary Mark Momo. Villar and under Salamat, the previous Noel Francia. administration. Tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. At ang presidente po rin noon, of course, siyempre, si former President Rodrigo Roa Duterte. And kailan po kayo yung exact date na nalipat po kayo ng region? June 16, 2025, 2025. Your Honor. Okay. Mr. Chair. Thank you, sir. Maraming salamat po. Mr. Chair. Teacher, just a quick interjection. Let us ask Congressman In line with the questioning of Congressman Chua and Congressman Momo, kanina pinanggit ni Congressman Chua sa kanya kung lahat ng mga responsibility niya ay nagagawa niya. Sabi ni District Engineer Henry Alcantara, masyadong marami, di ba? Kaya na, sagot mo, masyadong marami yung pinipirmahan mo yata yung ginagawa mo na hindi mo na kaya. Ganun ba yung pagkakasagot mo? Hindi po, marami lang pong dumadating na papel po sa Maraming dumarating na papel sa'yo Your Honor. na yung iba ay hindi mo na talaga pinag-aaralan. Pinag-aaralan po, but sabi ko nga po, Your Honor. Ano ba kasalanan ni Noel Francia, ni Engineer Momo, tsaka ni Engineer Salvador Filipe? Kanina, binanggit mo rin na District Engineer Alcantara na yun ang kakulangan mo. Ano yung kakulangan mo? Pakipaliwanag mo nga sa amin, ano yung kakulangan mo? Ang binabanggit ko pong kakulangan ko, ay yung kakulangan kong puntahan po yung project dahil nag-rely lang po ako dun sa mga sadya mo hindi pupuntahan para lulusot Hindi ka. lang kakulangan niya, malaking kakulangan yan, hindi mo napupuntahan. Sapagkat mandato mo rin na-monitor yan tama? Yes, Your Honor. Hindi mo napupuntahan dahil may tiwala ka, correct? Yes, Your Honor. Tanan nyo Ayan. Ibig sabihin, kung mga ilang mga proyekto hindi mo napupuntahan, wala ka napupuntahan proyekto. Binanggit po kanina, meron naman po akong napupuntahan. Kanina, binanggit yung mga proyekto mo na hindi pa tapos Ibig sabihin, lahat ng mga proyektong sinabi ng ating Pangulo na hindi pa sinimulan pero nakalagay completed na, hindi pa tapos pero nakalagay completed na, kasalanan yan ng district engineer. Tama ba ako? Mali. Yes, Your Honor. Yun pala naman dapat talaga kasuhan ka. Tama? Tama ba ako mali? Huwag ka Yes, na Your mag-ano, Honor. Mr. Yun. Abante. Ayun, Fake teka. congressman ka. Ito pa, sabi dito, you rose from the ranks, di ba? Hindi, huwag ka na magtanong. Kailan ka nagsimula? You have no Sa authority. DPWH? Fake congressman ka. 1994 po, Your Honor. 1994. Kailan ka naging district engineer? 2019, Your Honor. 2019 ka naging district engineer. Yes, Your Honor. Sino ang nag-assign sa'yo to be a district engineer? The former Secretary Mark Villar, Your Honor. Secretary Mark Villar. Yes, Your Honor. Ano bang ibig sabihin nun? Malakas ka ba kay Secretary Mark Villar o ikaw lamang ay tamang tao na ilagay dyan? Nag-apply lang po ako, Your Honor, that time. Nag-apply ka? Yes, Your Honor. Yun lang. Chairman, gusto kong bigyan linaw dito, no? Mr. Chair. Alam nyo, mayroong mga tanong pa ako. Mamaya na lang siguro. Mr. Chairman, short manifestation. Naalala po ba na? Mr. Chair. Congressman Akot. Thank you, Mr. Chair. This is in connection with the questioning of the Chairman Chua. The 2019 ka naging district engineer. Yes po, Your Honor. Itong mga projects na ito, which are questionable, nangyari noong anong taon? Yung pong PL ay, I think, 2025 po yung tanda ko po. At yung binabanggit po ng Pangulo ay 2020, I think 2022 or 23 po yata. Ngayon, ang tanong, engineer, kayo po ba ang nag-propose ng mga projects na ito na may isama sa NEP? Gaya po Pakisagot lang po. Kayo po ba nag-propose ng mga projects na ito
para maisali doon sa NEP ng district office nyo? Yes, Your Honor. Yes. So, kayo ang nag-propose. Walang iba kundi kayo. Yes, Your Honor. And this was never changed by the Plans and Finance Office of the Department of Public Works and Highways. Yes, Your Honor. Okay. So, walang politiko na involved dito. Kayo po ang nag-propose na ito. Yes, Your Honor. Okay. That's very clear. Now, kayo po ang boss ng DEO, right? Pardon, Your Honor. Kayo po ang pinakamataas sa Yes, district Your office. Honor. Okay. Opo. And therefore, you're responsible sa lahat po na hindi mangyayari o mangyayari na masama. Kayo po, di ba? Kasi kayo ang boss eh. Yes, Your Honor. And therefore, kayo po ang may responsibilidad lahat ng katarantaduhan na Malakas nangyari lahat doon. sila kay Bunuan. Yes, Your Honor. Okay. Thank you, Mr. Chair. Very clear. Mr. Chair. Congressman Siwa. Then Congressman Dimag. Mr. Chair, may I just Suwan, be Dimagila. Congressman Kong. Then we will go to the next interpellator. Okay? Which is, who's here? Congressman Tino for the minority. Di ba, Maya? We're just stating the order. Mr. Chair, may I just be clarified? Engineer Alcantara, you were promoted as district engineer in 2019. Yes, Your Honor. Who appointed you? Secretary Mark Villar. Yes, Your Honor. So it was the Former secretary, and that was from the previous administration, the former president. Yes, Your Honor. Right, next, Check. Congressman Dimagila. Can you flash yung contract ng February 2025? Yung kontrata. 2025. Please flash Yung na kay- po yung Kaya ni PL kay Chairman contract. Chua. Sims Construction Trading Contract. Engineer, pag pumipirma tayo, we're very mindful of the dates at saka yung project kung ilang araw na. There's this contract yung Ghost na 55 million. In less than a month from February, then the next month, March, nakakubra ng more than 45 million in less than a month. Is that possible? Depende po, Your Honor. Flood control. Ito yung Ghost, Ito yung Ghost, sabi ni Presidente. Yes, Your Honor. Then the next month, yung ayan, ito. February 24, 2025. Contract agreement. Hindi naman agad sa February 24 nag-start yan, syempre, di ba? Meron pang award yan, etc. Then the next slide, yung resibo. Yung resibo. March 19. Aba, wala pa talagang isang buwan. March 19, nakabayad ng 43 million. Yung una. First, yung partial payment. Less than a month. Ito ha. I mean, napakahirap intindihin. Kasi nga, ghost eh. Ito ang problema eh. Ghost to eh. Now, posible ba yan, engineer? I think, depende po, Your Honor, kung, kasi sa flood control po, yung sheet file, they can do it within 3 weeks. Or a month. Engineer, tingin ko nga, kinabukasan, pwedeng mag 95% completion. Mali ka doon. Kinabukasan, pwede. Ghost kasi. Diba? Now, engineer, sabi mo, nag-rely ka masyado sa mga staff mo, yung iyong project engineer, yung iyong mga nagpapayat, no? Kasama mo ba sila sa opisina? Yes, Your Honor. Kasama mo sila sa opisina? Araw-araw, pag may pasok, syempre, kasama Yes, mo Your sila. Honor. Okay. Tapos sabi mo kanina, hindi mo personal na napupuntahan, pero weekly, may pa-meeting ka. Yes, Your Honor. Sabi mo, nag-rely ka sa kanila at nagpe-present sila ng pictures. Yes, Your Honor. Anong picture yung ipinresent sa'yo? Ghost project nga ito. Yung po ang, actually, nung sinita ko po yung implementing section, nung nalaman ko pong may ganyan, sinita ko po bakit nangyari yung mga ganyang bagay. For the information of the Honorable Your Honor, I'm the one who report
Secretary Bonoan on August 7 at 5 p.m. upon investigating these matters, Your Honor. Pumutok na kasi. Your Honor, hindi pa po nagpupunta si Presidente na ako pa yung nag-report. Well, pero pumutok na. Nagsona na eh. Pumutok na. And of course, alam niyo na mangyayari. Now, Engineer, sa tingin mo, no, you rose from the rank, bakit ikaw ang huling pipirma? Ano yung ibig sabihin ng ikaw ang huling pipirma? Ano ibig sabihin? Last Ako po touch. yung pinakamataas. Yes, I mean, bukod ba sa pinakamataas, hindi ba may kasama itong mas mataas na obligasyon? Before. I think, Your Honor. Right. Diba? Tapos, engineer, pag tayo nagbabayad, sabi mo, bank to bank na ito, di ba? Pero may resibo eh. So obviously, upon the issuance ng receipt, may corresponding check eh. No, wala po. LDAP po, Your Honor. LDAP. LDAP, okay. Opo, Your Honor. Sino yung staff sa office mo na sumasama sa kontrakto? Masama po sa Oh, contract. pagkukubra sa land ba? Hindi po. Bank to bank po yan, Your Honor. Okay, Transfer let's say, directly sasabihin to the ng bank. kontraktor, nag-withdraw na ako. Sino yung staff ng opisina mo ang pumupunta sa kontrakto? Wala po. Diretso po ang withdraw po. Bahala na po sila doon. From DBP to contractor po. Accounting po ang nagsasabit sa bangko ng listahan po ng i-release. Engineer, yung mga staff mo na pinagkatiwalaan mo, pumirma at sinabing na inspeksyon na niya. At iyon ang pinaniwalaan mo, tama? Yes, Your Honor. Pinirmahan niya na na-inspeksyon niya, pero hindi. Tama? Tama po. Hindi, tama. Pwede ba nating i-assume na kaya siya pumirma na na-inspeksyon niya dahil kasabot siya noong kontraktor? Posible po, Your Honor. Talagang ganun. Yes, Your Honor. Yung magbabayad, yan ay siyempre, kasama yan. Kasama yan. Ngayon, sa opisina, hindi mo naramdaman na nagpapartihan sila? Gumanda ang buhay nila? Wala po akong ganong pananaw sa kapwa ko, Your Honor. Wala kang ganong pananaw, engineer? Actually po, hindi ko po pinag-inom naman yung private Hindi mo pinag-isipan yung mga staff mo na parang ang bilis nating magtrabaho ah. Ang bilis nating magtrabaho. Diba? Tapos yung, punta naman, yun yung ghost, puntahan ko yung substandard. I mean, naisip ko si Presidente, hawak yung simento na nadudurog daw sa kamay niya. Tingin ko, kung nandoon kayo, baka ipatusin yun eh. Diba? I mean, alam natin yung trabaho ng mga engineers eh. May project monitoring kayo, may technical kayo. And yet hindi nyo ginawa. Hindi ginawa out of kapabayaan. Ginawa nyo yun kasi intentional dahil meron kayong ibang intention. And pag yung ibang sinapina natin, yung mga staff ng sinapina natin, definitely, magsasalita sila. At tingin ko, kinakailangan i-clarify natin pa. Yes, Your Honor. I agree with you, Your Honor. That will, Mr. Chairman. Thank you, Congressman De Maguila, Congressman Ko, and then we'll proceed to the interpellation of Congressman. Kasi, Congressman Ko muna. Pero short lang, Congressman Santos. Sige ba? Okay. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. I would like to raise a question to our district engineer. What will be the basis of your collection in the projects in your respective district? Connection, Your Honor. Collection. Collection po, Your Honor. The basis of my collection is the signature of my accountant. No, but I mean that the collection will be based on a percentage accomplishment of work. Yes, Your Honor. Am I Yes, Your correct Honor. to say that? Yes, Your Honor. So, how could you collect a ghost project? Your Honor, What is the basis of your collection to a ghost projects, to those unfinished projects, and to those substandard ones? Because this is under the supervision by the project engineer.
Am I correct to say that? Yes, Your Honor. That it will be attached SWOT to a progressive billing Yes, Your Honor. statement of working assessment. Yes, Am I Your Honor. correct? Yes, Your Honor. So, are you amenable that you are part of this project anomalous? I'm not, Your Honor. Amenable? I'm not. Di po ako involved dyan, Your Honor. You are not involved. So, how come that there is what we call a ghost project or substandard one? Well, in fact, we have a quality assurance unit that there will be a daily inspections at the time they have constructed after it was implemented. How come? Yes, Your Honor. I do believe that there is a engineer in charge of the quality. That is the materials and quality section, Your Honor. Yes, I know for the fact, but that is under your command responsibility. Yes, Your Honor. Are you agree to that? Yes, Your Honor. So, I would like to raise these questions. Who are in charge of project contract management application? Who are in charge of this? Because this is the counterpart of quality assurance unit. The functions and duties is to monitor projects, transparency, and geotagging. Am I correct to say that? Yes, Your Honor. So there's no possibility that there will be a project of ghost, project of substandard, and unfinished project. Your Honor, the PCMA was... So I move, Mr. Chair, that those identified respective engineering district who is in cahoots with the contractor should be suspended immediately. This is what we call a preventive suspension to prevent them from further doing wrong. So move, Mr. Chair. Oh, anong power mo? Wala kang power to suspend. DPWH may power to This is a suspend. preventive suspension to prevent them from further wrong. No, this is not the solutions of the problem that one district engineer who committed a mistake should be transferred to another district engineering. So because our constituents now is in quandary. Ano na ngayon ang sistema ng investigasyon? Kasi bobo naman to. Ang kapangyarihan He must to be suspended suspend, nandyan sa at secretary. the earliest possible time. Preventive suspension. So move, Mr. Chair. Hindi Thank makadesisyon you, ng House. Congressman Poe. To be very clear, I think this is a manifestation urging the DPWH to Urging, pwede yun. To those identified engineering district who was in cahoots with our contractor, so that they will be having sanctions or fine, or else Trabaho walang ng mapuntahan itong secretary yan, investigasyon na ito. trabaho yan, So move, Mr. Chair. Thank you, Bobo. Congressman Ko. Yusek Cabral, do you have a response to this? I think Congressman Ko is urging the DPWH leadership to undertake a preventive suspension, similar to... Let me finish first. We take note, Your Honor, of I said let me finish. motion to Let me finish suspend. first. Hindi ka nga marinig, Ridon. Similar to what had been imposed on Mr. Alcantara. I think that is the request of... Ang katotohanan kasi dyan, what is the response? sa pag-hearing Your Honor, dyan, we take note of the motion ay and we will relay that to mahiwaga, the mahina ang Secretary sound of system nila DPWH. pag doon sa loob But ng from Congress. what I know, parang naka-apply na po yata yung suspension dun sa buong Bulacan. It was already suspended or it was only transferred from one engineering district. It is not appropriate. And it was no less than the President himself na nakita na there is really an anomalous transactions as far as flood control is concerned. Look, we have 9,863 flood control projects starting 2022 up to 2025. 6,021. There will be no clear record kung ilan ang ghost, ilan ang na-suspend ng mga projects. Ang problema lang dito, All right, thank you, Congressman Ko. We will allow
Yusek Congressman Cabral. ko, Congressman, who will Andrew ko na respond? Masbate. And then, Yusek Canlas, sir. Yes po. Former Secretary Bonoan has already imposed the preventive suspension of all the officers of Bulacan First District Engineering Office from District Engineer Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez, all the section chiefs, including the project engineer and materials engineers. All right. Mr. Chair, it is not only for the first engineering of Bulacan, but to those identified engineering districts involved in this anomalous transaction. All right. Thank you, Congressman Ko. We note the previous response of Yusek Cabral that they will convey this to the new leadership of DPWH. Mr. Alcantara, do you have anything to say? And if I may add, Your All right. Honor, if I may add, I think the new secretary has already made this pronouncement na lahat po na ma-involve, ma-preventive suspension, Your Honor. All right. Thank you. Mr. Alcantara, do you have anything to add? Yun na po, yung sinabi po ni Yusek Canlas na we're already suspended po. Lahat po nung district. Thank you po. Congressman Santos has one interjection before Congressman Tino. Please proceed. Maraming salamat, Mr. Chair. Ang tanong ko po ay kung hindi sino ang nag-appoint kay Engineer Henry Alcantara. Hindi po yun ang tanong ko. Ang tanong ko po ay, Engineer Alcantara, during the Senate hearing, you admitted that you're going to casinos, Mr. Chair? Yes, Sir Honor. Ilang beses po kayo napunta sa casino, Mr. Engineer Alcantara? Kaya po nung binanggit ko sa Senate, around 2 to 3 times a month. 2 to 3 times a month. Sa palagay niyo ba, mayroon pang mga iba kayong kasamahan na nagpupunta sa casino, Engineer Alcantara? Nabanggit ko po sa Senate hearing na paminsan-minsan nagkakasama po kami nung Si Bryce. di mo na yung mga kasama ko po. Bryce Hernandez. At paminsan-minsan naman po ako. So, kasama niyo po sa district Good morning, office or dun Encarnacion. sa mga taga-DPWH Good morning, din po Gerly ba? Kasama niyo? Datillos. District office na po. District office. Yes, sir. So, Mr. Chair, I'd just like to make a point regarding the negligence on the part of Engineer Alcantara. Nabayaran po natin without inspecting all those projects po. Parang lumalabas po, mas prioritize po yung pagpunta nila sa casino, which is alam po nating bawal. Tama. Kaya ako po tinanong iyan, baka nangyayari po yan ngayon sa ating bureaucracy. At alam naman po natin na bawal po pumunta sa casino ang government employees and officials. And with the testimonies of Engineer Alcantara, siguro, Mr. Chair, I would like to manifest. Kitang-kita naman po yung culpability and negligence ni Engineer Alcantara. I would like to manifest to invite from the DOJ, the National Prosecution Service, because under oath po lahat itong mga testimonies nila. Tama. The Tama, DOJ, sinabi mo, the Ombudsman, Congressman Mark Santos. the NBI, para makasuhan na po natin itong mga taong talagang may pananagutan sa malaking problema na nangyari sa ating bansa. That's all, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Before going to Congressman T, I think we have to be very clear lang po on what you had Sleeping mentioned on the about job. negligence. Sleeping in the it's casino. already a conclusion of law. I dispute that it is merely negligence. Kasi baka it is something that is actually intentional. So in the course of inquiry, I think we have to make a determination on whether mahina lang siya District Engineer Alcantara o talagang nagpabaya lang siya, or talagang he intended to basically defraud government of of its funds, particularly on the ghost projects. And we would be able to see that in the course of inquiry. Just to clarify po. Yes, I 100% agree with you, Mr. Chair. But that is my personal point of view, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Congressman Santos. We can proceed to Congressman Tino for his interpellation. Maraming salamat, Mr. Dami. Chair. Tanong kay ko na kay Santos. Medyo maiba naman po ng topic. Pwede po bang matanong ang DPW? Nagkumaming kasi si Alcantara. Ano po ang MYCA?
MY, Your Honor, Yes. MY. Tama ka, Jerry Justice. Multi-year contractual. Paano mo sabit ng pag-spelling? Multi-year contractual Contractor kung authority. alam Pwede po na bang ghost project. pakipaliwanag ano yung multi-year contractual authority? Yun po ay isang dokumento, Your Honor, na ini-issue ng Department of Budget and Management para makakontrata, makapag-bid at maka-enter into contract ang isang proyekto kahit na po yung amount niya ay hindi for the year ay hindi po enough kasi pwede naman pong ilagay sa susunod na taon niya. So ito ay para sa mga multi-year project. Multi-year project. So ano yung mga multi-year project? Depende po. Marami po kasing proyektong hindi agad natatapos sa isang taon. Okay. So ang Okay, multi-year project po So, ay meron para sa palang mga proyekto proyekto na hindi matatapos sa hindi isang kayang taon. tapusin sa isang taon. So para makapag-bid ang gobyerno ng proyektong ganyan, kailangan makakuha ng multi-year contractual authority ang ahensya. Tama po, Your Sino Honor. po ang nagbibigay ng MYCA? Ang DBM po. DBM. So kailangan may pagpayag, di ba? Pag-approve. Yes po, Your Honor. Okay. Usually, ano po yung mga example ng mga proyekto na binibigyan ng MYCA? Normally po yung mga big ticket projects po na big ticket projects katulad ng Malaki siguro project. mga tulay. Mga tulay, yung kasi hindi matatapos ng isang taon. Tama po. Sa flood control po, meron ba? Wala po ako natatandaan. Wala kayong natatandaan. Kasi po nagre-request po sila ng pondo sa foreign assisted project po. Sa foreign assisted projects. Meron pong flood control namin. Na flood control. Ibig sabihin, pag foreign assisted, yung mga JICA funded na big Yes, time sir. yan, di ba? Yung mga Yes, sir. parang Manggahan floodway type, parang ganon. Yes, sir. Oo. Pero yung mga flood control program na pinag-uusapan natin, kailangan po ba niyan ng multi-year projects po ba yan? Ideally po sana kung talagang yung proyekto ay merong malaking cost ay dapat po i-apply ng multi-year. Okay. Okay. Bakit po Maraming natin natanong? salamat. Kasi po, Hanggang talagang dyan lang hindi tayo. po karaniwan ito. Kung At isang oras na. Okay. Ano na lang, mag-shoutout na lang sa inyo lahat. Nabasa ko naman kayo lahat. Ito, pag ako na lang at pakiusap lang, katutuwa na po ako. Ito lang po ang aking sa totoo lang kabuhayan. At bigyan ako ng inspirasyon na mabigyan kayo ng tatrabahoin ko lahat, na mabigyan ko ng tamang informasyon at tamang mga komento na nanggaling sa batas. Kaya po tayo po nakatingin sa batas, nakatingin sa katotohanan, at nakatingin para sa katarungan. Hindi po lahat ng tao na kaaway mo ay awayin mo lahat lagi. May panahon din po ang taong kaaway. Kagaya kay Jewel Chua, binibira ko yan, pero ngayon pinupuri ko siya kasi maganda mga pagtatanong niya, malaman. Okay? Hanggang dyan lamang at magandang umaga po sa inyong lahat. Kasihan sana tayo ng Diyos at matigil na itong pangurakot sa bayan natin. Hopefully, this will end. At pwede naman kayo. In-invite ko kayo, mag-join kayo sa channel ko po. At magle-lecture ako dyan sa Bar Exam Tips.